2:00 na ng madaling araw nang makarating ng Romblon ang magkakaibigang Arnold, Daniel at Mario. Pare-pareho sila ng dahilan kung bakit mas pinili nilang magbakasyon sa lugar na malayo sa Maynila. Silang tatlo ay pare-parehong hiniwalayan at niloko ng asawa. Nalaman ni Arnold na ang kanyang asawa pala ay nakipagtalik sa lalaking hindi niya kilala kung sino. Inamin sa kanya ng babae ang nagawang kasalanan. Ayos lang sana kay Arnold ang lahat. Kaya niyang patawarin ang kanyang asawa. Kaso nga lang, nabuntis ito ng iba. Walang nagawa si Arnold kundi ang hayaan na lang ang babae na sumama sa iba. Katwiran niya, matatanggap niya sana kung yung asawa lang niya ang babalik. Pero yung nagkaroon pa ng anak, yun ang hindi niya kayang sikmurain. Si Daniel naman ay niloko rin ng kanyang asawa. Ang masaklap pa rito, binabaliktad siya ng babae. Pinagkakalat ng kanyang asawa na si Daniel ang unang nagloko. Di umano, may babae rin si Daniel. Ngunit kahit kailan ay hindi naman napatunayan yon. Nakipaghiwalay ang asawa niya at tinanggap niya kaagad yon. Ni hindi man lang siya umiyak kahit na pinagpalit din siya sa iba ng babae. Ang kaso naman ng kay Mario ang pinakamalala. Ang asawa niya ay umalis ng bansa at sumama sa kano. Dala-dala ang kanilang napag-ipunang pera. Dahilan para ilibre na lang siya ni na Arnold at Daniel sa kanilang pagbabakasyon. Pasensya na kayo mga pare ha. Wala talaga ako eh. Alam niyo naman, dinala ni Dana yung pera ko. Malungkot na sabi ni Mario habang nasa gilid sila ng kalsada at naghihintay ng masasakyan. Ayos lang naman yun sa amin, walang problema. Pero ang tibay ng mukha ng asawa mo no? Mukhang inasawa ka lang kasi alam niyang may ipon ka. Sabi naman ni Daniel. Hindi naman kayo kasal, di ba? Tanong ni Arnold. Umiling si Mario. Oh, hindi naman pala kayo kasal eh. Di hindi mo siya asawa. Dugtong pa ni Arnold na natatawa pa. Naku ba naman Arnold? Siyempre, matik na yun. Ang topic ng usapang ito, niloko si Mario. Napahitit muna si Daniel sa sigarilyo. Tatama ko lang ha. Baka kasi nakakalimot kayo. Lahat tayo, niloko. Kaya tayo magkakasamang magbabakasyon ngayon dito sa Romblon. Mangiting-ngiting wika ni Mario. Nagtawanan na lamang silang tatlo. Pero sa kanilang kalooban, pare-pareho silang nasaktan. Mga ilang sandali lamang ay may napadaan na ring tricycle. Pinilit nilang pumayag ang driver na pasakayin sila. Dahil sa mga ganong oras, wala na talaga silang masasakyan. Binayaran na lang nila ng triple ang driver. Sumakay sila at katabi nila ang gulay na karga-karga. Pinagtiyagaan na lamang nila yon. Ang mahalaga na lang sa magkakaibigan ay makarating sa sinasabi ni Arnold na bahay ng kanyang tiyahin. Lumipas ang halos kalahating oras ay ibinaban na rin sila ng driver. Sumasayad na kasi ang bumper ng tricycle dahil sa bigat nito. Ay sige na, dito na lang kayo. Lakarin nyo na lang. Total malapit naman na kayo sa baryo ng San Roque. Sisirain nyo pa yung tricycle ko eh. Inis na sabi ng driver sa kanila. Pero malaking binayad namin sa'yo no? Uy! Sandali lang! Napamura na lang si Daniel nang humarurot na ang tricycle palayo. Sira ulo, naknantokwa naman oh. Malapit na pala tayo, binaba pa tayo. Diniretso na sana tayo kung talagang gumagana yung utak niya eh. Inis na sabi ni Arnold. Ay, 3:00 na pero maglalakad na naman tayo. Sabat naman ni Mario. Talip na nagrereklamo kayo, simulan na natin maglakad. Nauna na si Daniel sa kanilang dalawa. Tahimik lang nilang sinimulan ng paglalakad. Payosi-yosi pa ang tatlo habang tinatahak ang daan. Sa kanilang tatlo, si Arnold lang ang mas nakakaalam ng daan. Nung high school pa lang kasi siya, ay doon na siya nag-aral. Pamilyar siya sa mga daan. Ngunit dahil maraming taon din ang nakalipas mula nang huli itong pumasyal doon, naninibago na rin ito. Arnold, tama ba itong dinadaanan natin? Tanong ni Daniel. Base sa pagkakatanda ko, tama naman. Pero yung mga nilagpasan nating kanto, bago lahat yun sa akin. Basta, ang alam ko lang, dire-diretso lang ito, tapos nasa San Roque na tayo. Sabi ni Arnold. Siguraduhin mo lang pare
Baka mamaya ay maligaw tayo. Sabi pa naman ng lolo ko, may mga aswang daw sa Romblon. Natawa na lang si Daniel sa sinabi ni Mario. Uy, wag kang tatawa-tawa dyan, Daniel. Yung sinabi ng lolo ni Mario, totoo yun. Nung nandito pa ako, merong pinasok na buntis sa bahay nila. Oo, aswang yung pumasok sa bahay. Nagkataon pa na yung buntis walang kasama. Paano? Yung asawa nasa okasyon. Ayun, patay yung babae. Tapos yung sanggol, kinuha sa tiyan niya. Totoo yun. Kwento ni Arnold. Nakahanda naman si Daniel para kontrahin yon. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ganong uri ng kwento. Para kay Daniel ay kwentong bayan lamang ang mga aswang. Alam nyo, hindi naman totoo ang aswang eh. Yan ang napapala nyo kasi hindi kayo nagbabasa ng libro. Nung panahon ng Kastila, marami silang tinuturo sa mga Pilipino. Isa na dyan ay yung mga ganyang nilalang. Hindi alam ng mga Pilipino no na niloloko lang sila ng mga Kastila. Pinapaniwala sila na totoo ang aswang. Nang sa ganun wala nang lalabas ng gabi. Sa gabi ginagawa ng mga Kastila lahat ng kalokohan nila. Kaya yung aswang na yan, hindi yan totoo. Buwelta ni Daniel. Napatigil si Mario at Arnold sa paglalakad. Kung makapag-explain naman ito, feeling expert Oo na. Sabi naman ni Mario sabay ngisi. Bahala ka, Daniel. Kung ayaw mo maniwala, nasa sayo na yan. Basta kapag ikaw nakakita ng aswang, wag na wag kang iiyak Baka maihi ka pa sa takot. Sabi na lamang ni Arnold na medyo sarkastiko. Hindi na nagsalita pa si Daniel. Alam kasi niya na baka mauwi lang sa pikunan kung makikipagtalo pa siya sa dalawa. Dumaan ng ilang minuto at natanaw na rin nila ang isang arko. Napangiti sila nang mabasang nakalagay na Barrio de San Roque. Parang nawala ang lahat ng kanilang pagod dahil sa wakas, makakapagpahinga na rin sila. Sa bungad ng baryo, bago makapasok sa loob, may isang malawak na bakuran. Napalingon silang tatlo nang mapansin ng mga tao doon. Nakatingin din yun sa kanila, na parabang minumukaan at hinuhulaan kung saan sila galing. Lumapit ang isang ginang ngunit hindi naman ito lumabas ng bakuran. Tiningnan sila ng mabuti sabay nagsalita. Bago lang kayo rito, ano? Tanong ng ginang. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Si Daniel ang inutusan nilang sumagot. Opo. Actually, hindi naman talaga kami taga rito. Magbabakasyon lang po. Sagot ni Daniel. Seryoso lang ang mukha ng ginang. Bagay na nagdudulot ng pagkailang kay Daniel. Sa dami kasi ng nakausap niyang tao sa buong buhay niya. Yun ang unang beses na may nakaharap siya na sa tingin pa lang, kakabahan ka na. Hindi niya matukoy kung ano ang kakaiba sa ginang. Huwag sanang malason ng mga utak ninyo. Wika ng ginang. Malason? Ano po bang klase ng mga tao nasa loob ng baryong ito? Tanong ni Daniel. May isang magandang babae ang lumapit sa ginang. Hinawakan nito ang ginang sa magkabilang balikat at binulungan. Sana maging masaya kayo sa inyong bakasyon. Wika pa ng ginang. Naglakad na yun pabalik ng bahay. Ngumiti naman kay Daniel ang magandang babae. Sa mga sandaling yon, tila ba nakuha agad ng babae ang puso ni Daniel. Gustong-gusto pa naman niya ang mga babaeng morena at may dimple. Sandaling natulala si Daniel habang pinagmamasdan ang babaeng tumalikod na sa kanya. Hindi niya na namamalaya na tinatawag na pala siya ng dalawang kasama. Yan, basta babae, nabibingi ka. Sabi ni Mario sa kanya. Saka lamang siya natauhan. Langya, ang ganda nun Mukhang mapapadalas ang daan ko dito. Sabi naman ni Arnold. Naglakad na rin sila papasok sa baryong yon. Nasa gitna ng baryo ang bahay ng tiyahin ni Arnold. Kaya madali lang nilang natuntun yon. Wala roon ang kanyang tiyahin dahil nasa abroad. Iniwan lang ng ganon ang bahay nang walang nagbabantay. Wala rin naman kasing pakialam ang iba nilang kamag-anakan sa pamamahay na yon. Malaki rin pala ang bahay ng tiyahin mo no? Up and down. Not bad Kahit kahoy, maayos ang pagkakagawa. Sabi ni Mario kay Arnold. Inusisa ni Daniel ang paligid ng bahay. May mga nakatambak na kung ano-ano. Halatang matagal nang hindi yun natitirahan. Arnold, linisin natin tong gilid ng bahay Pwede natin gawing tambayan to Sabi ni Daniel. Oo pare,
Pero loob muna linisin natin. Ayaw ko matulog ng malikabok, no? Kaya niyo pa ba? Tanong ni Arnold. Oo naman, oh. Basic lang yan, pre. Sagot ni Daniel at Mario. Sinimulan nila ang paglilinis. Madaling araw na pero sige lang ang kalampagan nila sa loob ng bahay. Tumitilaok na ang manok nang matapos nila ang paglilinis sa ibaba at itaas ng bahay. Nakaramdam na rin sila ng antok dahil pagod din sila sa biyahe. Nagpapahinga lang sila sa loob nang mapansin ni Daniel na may 3 tao sa tapat ng bahay. Nakatingin at tila inaalam kung sinong nasa loob. Lumabas ng bahay si Daniel dala ang tasa ng kape. Nilapitan niya ang 3 magsasaka sa tapat ng bakuran at saka kinausap. Ano pong sa atin? Tanong ni Daniel. Sino kayo? Bakit kayo nakatira dyan? Tanong ng lalaking medyo puti na ang buhok. Yung kaibigan ko po, si Arnold. Opo, si Arnold Espeleta po. Tsaya niya po yung may-ari ng bahay na yan. Nandito kami para gamitin yung bahay na yan sa pagbabakasyon. Galing po kaming Maynila. Paliwanag ni Daniel. Alam niyo ba kung sino ang mga tumira dyan dati? Pinagmasdan ni Daniel ang mukha ng 3. Seryoso mga yon. Nararamdaman niya na parang nababahala ang 3. Po? Sino po? Nung walang nakatira dyan, tinirhan niya ng mga aswang. Seryosong sabi ng lalaki. Po? Aswang? Seryoso po? Natatawang sabi ni Daniel. Bakit ka natatawa? Wala ka bang kaalam-alam sa mga aswang? Iniangat ng lalaki ang manggas ng kanyang suot. Pinakita nito ang isang mahabang peklat. Ano po yung nangyari dyan? Tanong ni Daniel. Peklat na dinulot ng aswang nang misang makaharap namin sila sa gubat. Nagsalubong ang kilay ni Daniel. Manong, hindi naman totoo ang aswang eh. Bakit po kayo? Totoong mga ignorante nga ang mga taga-Maynila. Sa sinabing yon ng lalaki, tila ba nasampal ng salita si Daniel. Natamayme siya at wala nang nasabi. Naglakad na rin pala yung 3. Napangiti na lang siya sa nangyari. Mga loko, di ako maniniwala sa inyo, no? Gaya nga ng sinabi sa amin ng Ale, hindi kami magpapalason sa sinasabi ninyo. Sabi na lamang ni Daniel nang sumagi sa isip ang paalala ng nakausap nila. Oh, sino yon? Tanong ni Arnold na kararating lang. Ha? Hindi ko rin kilala eh. Nagtanong lang sa akin kung alam ba ng may-ari na nandyan tayo. Sabi ko oo. Sabi ko tsahin mo eh. Pagkakaila ni Daniel, hindi na niya sinabi ang totoong napag-usapan dahil ayaw pa niyang madugtungan pa ang paksa na yon. Hindi mo tinanong yung pangalan. Baka mamaya yung mga dating katiwala yun ni Tia. Sabi ni Arnold. Hindi na. Wala akong time makipagkwentuhan, no? Gusto ko nang matulog. Good luck. Baka makatulog ka nga sa kape na yan. Natatawang wika ni Arnold. Sira ulo kasi itong si Mario eh. Titimpla-timpla ng kape tapos tayong dalawa lang pala iinom. Ang ending, siya tulog na ngayon. Tapos tayo, dahil sa kape na ito dilat. Ang tapang kaya. Reklamo na lang ni Daniel. Ganun pa man, hindi niya pa rin maiwasang hindi uminom ng kape. Kinaadikan na kasi niya ito mula pa noon. Pumasok na lang sila sa loob ng bahay. Dahil madulas pa ang sahig, muntikan nang matumba si Arnold. Nabitiwan nito ang hawak na kutsara. Sumuot ang kutsara sa ilalim ng cabinet. Nang isuot ni Arnold ang kamay niya roon, ay hindi kutsara ang kanyang nakuha, kundi isang pangil na may 1 pulgada ang haba. Oh, pangil yan ah. Pagtataka ni Daniel. Oo nga. Pangil yata ito ng aswang eh. Nagkatinginan na lamang silang dalawa nung mga sandaling yon. Itinabi ni Arnold ang pinaniniwalaan nitong pangil ng aswang. Iniligay niya yon sa pitaka. Habang si Daniel naman ay pinipilit pa rin ang sarili na hindi maniwala sa mga bagay na may kinalaman sa aswang. Gusto na lamang niyang ituon ang atensyon sa pagbabakasyon. Samantala, hapon na nang lumabas ng bahay sina Arnold at Mario. Sila ang nagpresentang bumili ng makakain. Habang si Daniel naman ay tinatamad pang bumangon. Kulang pa kasi ang tulog niya. Gusto niya pang humilata ngunit nahihiya siya sa dalawa. Habang mag-isa,
Naisipan ni Daniel na simulan na lang ang paglilinis sa gilid ng bahay. Doon niya kasi balak na mag-inuman sila pagsapit ng gabi. Isa-isa niyang inalis sa mga nakatambak na kahoy. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nailipot na niya ang mga nakatambak. Walang ya. Tagal naman ang dalawa. Saan ba nagpunta yung mga yun? Malayo ba yung palengke dito? Napapailing na lang niyang sabi. Nakakaramdam na rin kasi siya ng gutom sa puntong yon. Habang tinatapos ang ginagawa, napalingon siya sa labas ng bakuran nang may dumaan na morenang babae. Namuka ang kagad yun ni Daniel. Hindi niya maintindihan ang sarili kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para tawagin ang babae. Miss! Miss! Tawag ni Daniel, sabay lumapit. Huminto naman ang babae na may daladala pang bayong. Miss, di ba ikaw yung nakita namin sa bungad? Paniniguro ni Daniel. Ako nga. Bakit? May kailangan ka ba? Pabalik na tanong ng babae at sumilip sa likuran. Wala naman. Ang kailangan ko lang yung pangalan mo. Pwede ko bang malaman? Parang tangang kinilig si Daniel noong mga sandaling yon. Bakit mo naman gustong malaman? Tanong ng babae. Ha? Wala lang. Siyempre, bago lang kami dito. Ano ba? Gusto ko lang naman may makilala. Alam mo yun? Kaibigan. Ganun. Sabi ni Daniel. Kung may buhay lang siguro yung walis tingting, ay baka namatay na yon sa higpit ng hawak niya. Ngumiti ang babae sa kanya. Lalong kinilig si Daniel na makita ang dimple ng babae. Milagring ang pangalan ko. Milagring? Wow! Ganda naman ang pangalan mo. Tumutugma sa muka. Pabirong wika ni Daniel. Nagtawanan silang dalawa. Nahinto lang yon nang may humintong lalaki sa likuran ni Milagring. Napatingin si Daniel sa lalaking masama ang tingin sa kanya. Nakipagtitigan siya doon ng sandali. Kuya ko, pasensya ka na. Sige na, una na ako. Naglakad na palayo ang babae. Kung mahal mo ang buhay mo, layuan mo ang kapatid ko. O kaya bumalik ka na kung saang lungga ka man ang galing. Maangas na sabi ng lalaki. Natamimi si Daniel sa sinabi ng lalaki. Nakaramdam siya ng intimidasyon sa lalaking yan. Hindi naman siya natakot doon. Sadyang ikinagulat lamang niya ang kanyang mga narinig. Angas ng lalaking yun Mukha namang walang dugo. Umputla masyado. Sabi na lamang ni Daniel at tumamba pa na ibabato ang walis. Bumalik na lang siya sa loob at ipinagpatuloy ang ginagawa. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakauwi na rin si Arnold at Mario. Maraming napamili itong dalawa na dilata para sa halos 1 linggo nilang pananatili. Bibili sana ako ng maraming karne, kaso wala pala tayong ref. Sabi ni Arnold. At saka, baka kainin lang ng aswang, no? Pabirong sabi ni Mario na talagang inaasar si Daniel. Alam kasi nito na iritado na ang lalaki sa ganong klase ng usapan. Para kang tanga. Aswang ka ng aswang Sige na nga. Kung totoo ang aswang, harap niyo sa akin. Pangamo ni Daniel. Mapagpatol naman tong si Daniel, oh. Ano ka, bata? Napakayakin. Natatawang sabi ni Arnold. Oh, bakit ka ba bad mood ngayon? Ano ba nangyari sa'yo dito habang mag-isa ka maliban sa naghintay ka na matagal? Sabi ni Mario na pinipigilang tumawa. Bumuntong hininga ang lalaking si Daniel at umupo na lamang sa gilid. Naalala niyo yung babae sa bungad ng baryong to? Yung maganda? Tanong niya. Oh, anong meron? Crush mo? Sabi ni Mario. Kausap ko kanina. Napadaan kasi kanina sa tapat ng bakuran natin. Okay na sana Kaso, kasunod pala yung kuya. Alam niyo ba, pinagbantaan ba naman niya ako? Sabihan ba naman niya ako na layuan ko daw yung kapatid niya kung mahal ko yung buhay ko? Nakakainis, di ba? Paliwanag ni Daniel. Oh, eto saging. Para kumalma ka. Inihagis ni Arnold ang isang saging sa lalaki. Ginawa mo namang unggoy Natatawang wika ni Mario. Pero Daniel, eto seryoso Alam kong ayaw mong pag-usapan ng bagay na ito pero sasabihin ko na rin sa'yo. Malay mo,
makatulong itong mga sasabihin ko. Ano? Kaya kami napatagal kanina. Nakausap namin yung dating katiwala ni Tia sa bahay na ito. Alam ba kung bakit siya umalis dito? Kasi pwersahan daw itong tinirhan ng mga aswang dati. Sabi ni Arnold. Hindi nagsalita si Daniel. Ganun na ganun din kasi ang sinabi ng nakausap niyang magsasaka. Tumutugma yun kung kaya naguguluhan siya kung maniniwala na ba siya o hindi. Pero pare, hindi ka namin tinatakot ha. Binibigyan ka lang namin ng info. Sa panahon kasi ngayon pare, hindi na isyo kung moderno o hindi ang panahon. Ang mga aswang, nag-i-exist yan sa kahit anong henerasyon. Hindi lang talaga natin alam kung sino at nasan sila. Pero dito sa Romblon, lalo na dito sa Barrio San Roque, sure ako meron yan. Pero matagal na kasi yun eh. Huwag ka mag-alala, baka wala na rin sila dito. Kasi nga, napalayas na sila ng mga tao nung high school pa lang ako. Dagdag pa ni Arnold. Kayong bahala. Huwag niyo na lang akong piliting maniwala, no? Tanging sagot ni Daniel. At saka, huwag ka pala masyadong magtitiwala sa mga nakakausap mo, ha? Baka hindi mo alam, aswang na pala yun. Sabat naman ni Mario. Nahinto na nga ang usapang yun nang magluto na sila para sa kanilang hapunan. Anong oras na rin kasi nun? Ni hindi na nga rin sila nakapagtanghalian. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kumain, lumabas ng mag-isa si Daniel. Nagpaalam siya na magpapahangin at magyoyose lang. Pero ang totoo, pupuntahan niya ang kinaroroonan ni Milagring. Malapit lang naman ang bungad ng baryo kung saan nakatira ang dalaga. Oo nga, no? Bakit kaya sa lahat ng residente, sila lang yun nandun sa labas? Pagtataka niya habang naglalakad. Inalis na lamang niya yon sa kanyang isipan. Marami na siyang iniisip at ayaw niya nang idagdag pa yon. Nang makalabas siya sa baryo, ay pasimple siyang tumanaw sa bakuran ng babae. Wala roon si Milagring, kaya bahagya siyang nadismaya. Ay, sayang. Mga ilang sandali lang ay nagulat si Daniel nang may humila sa kanya. Pagtingin niya ay si Milagring yon. Dinala siya ng dalaga sa madilim na parte ng kalye. Baka makita ka ni Kuya. Sabi ni Milagring sa kanya. Nang mapagtanto na hawak pa rin niya ang kamay ng binata, ay nahihiya niyang binitiwan yon. Lambot ng kamay mo. Sabi ni Daniel at sumilay pa ang ngiti sa kanyang mukha. Kung makikita lamang ni Daniel ang mukha ng babae, malalaman niyang namumula yon. Umalis sila sa lugar na yon. Nagpunta sila sa ilog. Sakto naman na may liwanag doon dahil sa sinag ng buwan. Noong mga sandaling yon, hindi maintindihan ni Daniel kung bakit siya dinala ng dalaga doon. Kaya naisipan na niyang tanungin ito. Teka, bakit mo ako dinala dito? Tsaka, hindi mo naman ako kilala. Bakit ka nagtitiwala sa taga Maynila na katulad ko? Tanong ng lalaki. Huminto sila sa malaking bato at doon ay umupo. Unang kita ko pa lamang sa'yo. Magaan na ang pakiramdam ko. Gusto kita maging kaibigan. Wala kasi akong kaibigan sa lugar na ito eh. Palagi lang ako sa bahay. Lalabas lang ako kapag may kailangan bilhin. Ramdam ni Daniel ang lungkot sa tinig ng dalaga. Pwede mo naman ako maging kaibigan eh. Makakaasa ka na mabuti akong kaibigan. Pwede ngang higit pa sa kaibigan eh. Pagbibiro ni Daniel at natawa naman ng mahina ang babae. Pasensya ka na. Takot ako sa ganung bagay eh. Bawal kasi ako magkaroon ng kasintahan. Isa pa, wala akong ideya kung anong meron sa ganun. Sabi nila, masasaktan lang daw ako. Sabi ni Milagring. Kitang-kita ni Daniel ang pagiging inosente ng babae. Para sa kanya, ang mga ganung bagay ang dapat na iniingatan. Uy, hindi, biro lang yun. Pasensya ka na ha. Ganito kasi ang biruan sa Maynila eh. Hindi ko naisip na baka ma-offend ka sa ganoong bagay. Wika naman ni Daniel, sabay tapik sa balikat ng babae. Ayos lang. Basta, malinaw tayo ha. Kaibigan lang muna ang gusto ko. Natawa na lamang si Daniel. Hindi siya makapaniwala na ganun kabilis ang pangyayari. Sandali. Seryoso ba talaga? Gusto mo ako maging kaibigan? Masyado ako nabibilisan eh. Hindi mo pa nga alam ang pangalan ko eh.
Sabi ni Daniel na nung mga sandaling yon, tila ba komportable na siya nakatabi ang babae. Wala siyang hiya na nararamdaman. Ayaw mo ba na mabilis? Desperado na kasi ako na magkaroon ng kaibigan eh. Walang nakikipagkaibigan sa akin kahit sino. Kaya ayos lang sa akin na ganito tayo kabilis maging magkaibigan. Sandali. Oo nga pala. Anong pangalan mo? Nagunat ng brasong lalaki bago sumagot. Daniel. Daniel ang pangalan ko. Bagay sa mukha ko, no? Tumawa na lang si Milagring. Marami silang napag-usapan ng dalaga. Kung ano-anong bagay lang. Habang kausap ni Daniel si Milagring, hindi mapaliwanag ni Daniel ang kanyang nararamdaman. Parang ang saya-saya niya. Nakalimutan niya ang lahat. Maging ang paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Nasa kasarapan na sila ng kwentuhan ng mga oras na yon nang makarinig si Daniel ng malakas na hiyaw. Ha? Ano yun? Narinig mo ba? Tanong ni Daniel. Wala yun. Marami kasi mga hayop sa gubat. Baka may mga nag-aaway na namang kambing o kaya kalabaw. Mga ganon. Pagdadahilan na lamang ni Milagring. Para siyang hindi hayop eh. Dugtong pa ng lalaki. Biglang hinawakan ni Milagring kanyang kamay at saka tumayo. Tara na. Kailangan ko na rin umuwi. Baka hinahanap ka na rin ng mga kaibigan mo. Sabi ni Milagring. Wala nang nagawa si Daniel. Inilan na siya ng babae palayo sa ilog. Nagiwalay silang dalawa bago sila makarating sa bungad ng baryo. Kumaway pa ang babae bago yung tuluyang pumasok sa kanilang bakuran. Parang tanga naman si Daniel nangingiti-ngiti habang naglalakad pa uwi. Yes! Mukhang may bago na akong bebe. Sabi ni Daniel at napasuntok pa sa hangin nang nasa tapat na siya ng kanilang tinutuluyan. Tinan mo tong siraulong to. Hoy! Kanina ka pa namin hinahanap tapos matatagpuan ka lang namin na susuntok-suntok sa hangin. Sino ba kasparing mo dyan? Multo? Sabi ni Arnold nang makita nito si Daniel. Agad na bumalik sa katinoan si Daniel, ngunit hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang muka. Bagay na ipinagtataka ni Arnold at Mario. Hoy, Daniel! Bakit ka bang ngingiti-ngiti? Sabog ka ba? Nakabata ka siguro, no? Tanong naman ni Mario. Nakabata ka agad? Hindi ba pwedeng masaya lang? Sabi naman ni Daniel na makapasok na ito sa bahay. Alam ko na. Pumunta ka sa bahay nung ano, no? Nung ano ang pangalan nun? Tanong ni Arnold sabay hitit ng sigarilyo. Ang galing mo talaga, Arnold! You're the best! Sabi ni Daniel at nauna na itong umakyat sa itaas. Napapailing na lang ang dalawa. Hindi nila inaasahan na makakabingwit kaagad ng magandang dalaga ang kanilang kaibigan. Itong si Daniel parang hindi broken oh. Nakahanap ka agad. Sabi ni Arnold. Baka naman tropa-tropa lang. Sa itsura ni Daniel mukhang di papatol sa kanya yung babaeng yun Huy, gago ka talaga Mario baka marinig ka. Natatawang wika naman ni Arnold. Umakyat na lang din ang dalawa para matulog na rin. Kinabukasan kasi ay maaga silang gigising para maglibot. Maghahanap sila ng maaaring pasyalan. Lumipas sa mga oras ay nakatulog na rin silang tatlo. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising sila. Nakakarinig kasi sila ng mga kalabog sa unang palapag. Sa lakas ng mga kalabog ay hindi nila kayang hindi pansinin. Unang bumangon si Arnold. Sa pagkakataong yon, nakarinig sila ng kakaibang tunog na parang nanggagaling sa isang hayop. Ano ba yun? Wika ni Arnold. Bakit ako tinatanong mo? Bahay ito ng tita mo, di ba? Sabi naman ni Daniel. Anong connect pre? Sabat naman ni Mario na papikit-pikit pa. Tumayo si Arnold para buksan ang ilaw. Ano? Walang sasama? Ay naku, mga duwag. Sabi ni Arnold pero ay din namang bumaba na mag-isa. Tara na, 3 na tayo. Sabi ni Mario. Tahimik lang si Daniel ng mga sandaling yon. Nasa hagdanan pa lang sila ay naririnig na nila ang tila nagbubungkal ng mga gamit. Madilim sa ibaba dahil pinapatay nila ang ilaw kapag wala ng tao. Dahan-dahan silang naglakad kung saan ang gagaling ang ingay.
hanggang sa marating na nila ang kanilang kusina. May napansin silang pinto sa sahig. Hindi nila yun napansin nung una nilang dating. Ano yan? Tanong ni Mario nang makita ang tila daan pababa. Mukhang basement ah. Sabi ni Daniel. Maingat nilang iniangat ang pinto. Inutusan ni Arnold na buksan ang ilaw sa kusina para makita kung ano ang nasa ilalim. Kaso nga lang, nataranta sila ng maramdaman na paakyat. Nataranta sila ng maramdamang may paakyat. Dali-dali silang lumabas ng kusina at nagtago sa likuran ng sofa. Sumilip sila ng bahagya. Ilang sandali lang ay nakita nila ang isang lalaki. Mahabang buhok. May kalakihan ng katawan. Wala itong suot na kahit na ano. Higit sa lahat, may hawak itong itim na bato na kasing laki ng papaya. Tumingin-tingin ang lalaki sa buong sala. Hinanap kung may ibang taong naroon. Mabuti na lang ay hindi nito nakita ang tatlo. Mabilis na umalis ang lalaki. Sa halip na sa pintuan dumaan, sinira nito ang bintana at doon lumusot. Magnanakaw yun ah. Magsumbong tayo sa barangay. Sabi ni Daniel. Hindi makapagsalita ang dalawa niyang kaibigan. Kitang-kita sa mukha ng mga ito ang takot at pangamba. Ano ba? Wala ba kayong gagawin? Naiinis na tanong ni Daniel. Sa basement! Tama! Sa basement! Binuksan ni Arnold ang ilaw doon. Nakita nila ang hagdan pababa. Bumaba sila at nakita nila na meron pa palang silid. Inilawan din nila ng flashlight para mas lalo nilang makita ang mga gamit. Namamangha ngunit kinakabahan sila sa kanilang mga nasasaksihan. Pre, sabi sa'yo totoong aswang. At yung nakita natin kanina, malaki ang posibilidad na aswang yon. Tingnan mo ang mga nandito Sabi ni Arnold kay Daniel na nung mga sandaling yon, naguguluhan na rin. Walang lumalabas na salita sa bibig ng lalaki nung mga sandaling yon. Aminin man niya o hindi, ay may kakaunting kaba na ang kanyang nararamdaman. Ibig sabihin, totoo talagang pinamahayan ng mga aswang itong bahay ng tita mo. Tapos, baka yung basement ang naging taguan nila. Sabi naman ni Mario. Tumangon na lamang si Arnold. Anong oras pa lang nun, ngunit hindi na sila makabalik ng tulog. Gumugulo sa isip ni Daniel ang mga nangyari. Unti-unti na siyang nakukumbinsi na ang mga ayaw niyang paniwalaan ay totoong nag-i-exist sa mundo. Sumikat na ang araw ay nanatili silang mulat. Nagkakapi lamang ang magkakaibigan ng maisipan ni Daniel na lumabas ng bahay. Oh, saan ka na naman ba pupunta? May lakad tayo, di ba? Tanong ni Mario. Pupunta na naman niya yata yung ano niya. Yung ano bang pangalan nun? Milagros? Wika naman ni Arnold. Milagring kasi. Sagot naman ni Mario. Maglalakad-lakad lang ako. Hindi na muna ako sasama sa inyo. Seryosong wika ni Daniel. Hinayaan na lang siya ng mga kaibigan. Lumabas na siya ng bahay. Hindi pa siya nakakalayo ay pinagtitinginan na siya ng mga tao. Naririnig niya mula sa mga yon ang mga tungkol sa dating nakatira sa kanilang tinutuluyan. Hindi na lamang niya pinansin at nagpunta na lamang siya sa ilog. Umaasa si Daniel na mapapagawi doon si Milagring. Pero mag-iisang oras na siyang nakatambay doon ay wala pa rin. Aalis na sana siya nang meron siyang matanaw sa kabilang banda ng ilog. Isang lalaki. Kahit nasa malayo yon, ay alam niyang wala itong suot. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng lalaking yon. Basta, nakita niyang nakalublob yun sa tubig. Sa mga sandaling yon, hindi mapaliwanag ni Daniel kung bakit parang gusto niyang pumunta doon. Kinakain siya ng kuryosidad kung ano ang itim na nakalapag sa gilid. Napahinto siya nang maalala na baka yun ang lalaking lumabas sa basement. Nagtago siya bigla nang mapalingon sa direksyon niya yon. Malakas ang kaba niya. Sa hindi niya malamang dahilan, pinagpapawisan siya ng malamig. Totoo na talaga ang aswang. Utya, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Tanong na lamang niya sa kanyang sarili. Nakita niyang umahon ng lalaki sa tubig. Sinamantala na niya ang pagkakataon para umalis sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya nakabalik sa dinaanan niya, kaya nag-iba na lamang siya ng direksyon. Pumasok siya sa kagubatan.
Hindi na niya namalayan na napalayo na pala siya sa pagnanais na takasan ng lalaki. Makalipas ang ilang minuto, may narating na si Daniel na isang maliit na komunidad. Hindi naman kalayuan sa baryo ng San Roque. Ngunit nagtataka siya dahil parang kakaiba ang pamumuhay doon. Ha? May barangay pala dito? Ay gago, nakasunod! Pabulong niyang sabi nang makitang lalaking nakahubad. Bitbit pa rin nito ang bato na kasing laki ng papaya. Todo tago siya sa mga pagkakataon na yon dahil malaki ang tsansa na makita siya. Tirik na kasi ang araw ng mga sandaling yon. Nakita niyang pumunta ang lalaki sa mga kabahayan. Ipinakita ng lalaki ang hawak-hawak na bato sa mga kasamahan. Para saan kaya yun? Tsaka bakit nandun sa bahay namin? Nagtatakang tanong ni Daniel. Mabuhay ang mga aswang! Sigaw ng mga naroon. Otomatikong nagtayuan ang balahibo ng lalaki. Sa puntong yon, tuluyan na siyang naniwala na ang mga nilalang na yon ay totoong nabubuhay pa rin sa Pilipinas. Ang mga aswang. Sa pagkabahala na baka may makakita sa kanya, ay dali-dali na ring umalis si Daniel. Hingal na hingal siya na makabalik na siya sa ilog. Sakto naman na naroon si Milagring na nakaupo sa batuhan. Mukhang hinihintay na siya ng babae, kaya agad itong lumapit sa kanya. Daniel, ano ginagawa mo doon sa kabilang kagubatan? Tanong ng babae. Hinawakan agad ni Daniel ang kamay ni Milagring at saka hinila paalis doon. Nang makalayo na sila, ay saka lamang sinabi ni Daniel ang dahilan. Milagring, may mga aswang sa kabilang gubat. Natahimik ang babae sa kanyang sinabi. Hindi inaasahan ni Milagring na matutuklasan ni Daniel ang tungkol doon. Anong sinabi mo? May aswang? Pag-uulit ng dalaga. Oo, kagabi, merong pumunta sa bahay namin. May kinuha siya sa basement namin na hindi ko alam kung ano eh. Basta, ano yun, bato siya na kulay itim. Parang kasing laki ng papaya. Tapos, nakita ko sa kabilang gubat na tuwang-tuwa sila kasi nakuha yun ng lalaki. Lalaki nakahubad. Sabi ni Daniel. Biglang nabahala ang mukha ni Milagring sa mga pagkakataong yon. Napansin ni Daniel na tila may takot sa kalooban ng babae. Napapailing si Milagring. Hindi pwede. Walang ano-ano ay biglang tumakbo paalis si Milagring. Uy, sandali! May nasabi ba akong hindi maganda? Tanong ni Daniel. Ngunit mabilis lang nawala ang babae. Naisipan na lamang ni Daniel na umuwi ng bahay. Wala na ang kanyang dalawang kaibigan nang dumating siya. Tinuloy ng mga yon ang lakad kahit na wala siya. Ano bang nangyayari? Parang weirdo naman ang mga tao. Kagabi, may lalaki nakahubad. Ngayon, may barangay sa kabilang gubat. Tapos, bigla na lang akong iniwan ni Milagring. Sabi na lamang ni Daniel na may halong pagkadismaya. Umupo siya sa sofa. Nakaramdam siya ng antok. Nakaidlip siya ng halos 20 minutos. Nagising na lang siya nang may mga pumasok sa kanilang bahay. Mga kalalakihan. Isa-isang sinarado ng mga yon ang bintana. Pagtingin ni Daniel sa gilid, ay nakita niya si Milagring, katabi ang kuya nitong si Hector. Puntahan niyo ang basement! Utos ng lalaki na hindi naman katandaan. Sa palagay ni Daniel, ay tatayo ni Milagring. Sandali! Sino ba kayo? Hindi niyo ba alam na trespassing ang ginagawa niyo? Naudlut ang sasabihin ni Daniel nang biglang lumapit sa kanya si Hector at sinakal siya. Dahil sa katangahan ninyo, ipinahamak niyo ang lahat ng mga tao. Galit nitong sabi. Lumapit ang ama ni Milagring at Hector na si Felipe. Tama na yan, Hector! Sabi ng ama at agad din namang lumuwag ang pagkakahawak nito sa liig ni Daniel. Maububo naman ang binata dahil doon. Milagring, sabihin niyo nga sa akin, sino ba kayo? Bakit kayo nandito? At saka, bakit niyo alam ang basement? Nakatira ba kayo dito dati? Tanong ni Daniel. Lumapit sa kanya ng bahagya si Felipe. Kami ang dating nakatira dito. Kami ang gumawa ng paraan para hindi na dumami ang mga aswang. Milagring, ano mo sinasabi nitong tatay mo? Nainis na si Hector at pumunta ito sa likuran ni Daniel.
Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Umupo ka na maayos kapag kinakausap ka ng tatay ko. Galit na sabi ni Hector. Sino kami? Mga aswang kami, bata! Sabi pa ni Felipe. Pinakita pa ng saglit ang pagbabago ng mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi siya makapaniwala sa mga nasa harapan niya. Mas lalo siyang nawiwindang sa ideya na baka pati si Milagring ay isa ring aswang. Milagring, anong ibig sabihin nito? Uutal-utal niyang tanong sa dalaga. Hindi sumagot ang babae at tumingin lang ito sa ibang direksyon. Pinuno, wala talaga ang bato! Sabi ng isang tauhan ni Felipe. Biglang bumulusok ang galit ng lalaking si Hector. Mga wala talaga kayong kwenta, mga taga Manila kayo! Palibasa, wala kayong alam sa mga nangyayari sa probinsya! Teka, sandali. Kuya ka ba ni Milagring? Ano bang sinasabi mo Gusto lang naman namin magbakasyon. Sabi ni Daniel. Ikinagalit yun ni Hector. Gago ka ba? Kami ang nagpakahirap para hindi na dumami ang mga aswang. Tapos, hinayaan nyo lang na makuha yung nakakapagparami sa kanila. Hinawakan ni Hector sa kwelyo ang lalaking si Daniel. Kuya, tama na. Sabi ni Milagring at kumalas naman ang lalaki. Ayun yung dumami ang mga aswang? Aswang nga kayo? Ano ito? Trippings? Pabalang pang wika ni Daniel. Makinig ka kung ano ba ng pangalan mo. Mga aswang kami, pero hindi kami masasamang aswang. Nagmukha lang naman kaming aswang dahil sa mga kinakalat na mga tao. Pero ang totoo, kami ang pumipigil para hindi masakop ng mga aswang ang Barrio San Roque. Kung malaking itim na bato ang kinuha nila rito, yung malaking itim na bato na kinuha nila rito, yun ang nagpaparami sa mga aswang. Pipira-pirasuhin nila yon at ipapalunok sa mga normal na tao. Sa pamamagitan nun ay dadami ang bilang ng mga aswang. Nung kami pa nakatira rito, kami ang humahawak nun. Napilitan kaming umalis dahil sa petisyon ng mga tao. Kasi nga, mga aswang kami. Hindi namin dinala ang bato dahil alam naming ligtas yun dito. Inilagay namin sa basement. Kampante kaming walang makakalapit na aswang dito dahil sa isang pangontra na ako rin ang gumawa. Ang kaso, mukhang nawala ng pangontra na yon, ang pangil ng aswang. Saad ng lalaking si Felipe. Naalala ni Daniel ang pangil na yun ng aswang na nakita nila sa ilalim ng kabinet. Hindi niya inakala na may malaki palang pakinabang yon sa bahay. Dahil ba dun, kaya hindi nalalapitan ng masasamang aswang ang bahay na ito? Tanong ni Daniel. Tumango lang si Felipe. Sa mga pagkakataong yon, nagkaroon ng pagsisisi si Daniel. Nakita niya kasing isinama na ni Arnold John sa pagtapon ng basura, ngunit wala siyang ginawa. Ngayon, bahala na kayo sa buhay ninyo. Problema nyo ng mga tao kung lulusubin kayo ng mga aswang. Basta kami, labas na kami dyan. Magkandamatay na kayo kung gusto nyo. Sabi ni Hector at nauna nang umalis. Umiiling lang si Milagring noong mga sandaling yon. Kahit ang dalaga ay wala ring magawa. Ihanda nyo na lamang ang inyong mga sarili. Sabi na lamang ni Felipe. Nagsilabasa na silang lahat ng bahay. Naiwang tulala si Daniel sa sofa at nakatingin lamang sa ibaba. Hindi na niya namalayan na kararating lang din pala nila Arnold at Mario. O pare, sino yung mga yun? Tanong ni Arnold. Mga aswang. Nagkatinginan si Mario at Arnold. Hindi nila inaasahan na kay Daniel pa manggagaling ang salitang yon. Daniel, nilalagnat ka ba? Natatawang sabi ni Mario at saka inilapag ang mga pinamiling pagkain. Epekto ba ng pagiging in love yan? Naniniwala ka na sa mga hindi mo Arnold, totoo sila! Aswang si Milagring! Aswang ang kuya niya! Ang pamilya niya! Pati yung lalaki nandito kagabi! Aswang siya! Maraming aswang sa probinsyang ito! Lalo na doon sa isang malita komunidad! Puro aswang doon! Sabi ni Daniel. Tulala lamang yon habang nakatingin sa ibaba. Hindi naman makapaniwala si Arnold at Mario sa kanilang narinig. Nagsimula na silang kabahan, lalo pat hindi na normal ang pinagsasasabi ng kanilang kaibigan. Napalunok ng laway si Arnold at Mario. Mga pre, yung pangil ng aswang na nakita natin,
Pangontra pala yun ng mga masasamang aswang para hindi sila makalapit sa basement. Nasa basement kasi yung bato na makakapagparami sa lahi ng mga aswang. Kaya nila nakuha yun dahil inalis natin yung pangontra. Dadami na sila ulit. Patay tayo. Wala nang lumalabas na salita sa bibig ng dalawa. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman nila. Sa mga sandaling yon ay parang gusto na lang din nilang hindi maniwala. Ano bang gagawin natin? Naniniwala na pala ito sa aswang. Sabi na lamang ni Mario. Ewan ko rin. Sabi ni Arnold. Bumuntong hininga na lamang si Daniel. Kinakabahan siya sa lahat ng pwedeng mangyari. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Kung hindi, magkakaroon ng gulo dito. Sabi ni Daniel. Paano nga natin mapipigilan yung mga aswang na yan? Madami naman sila. 3 lang tayo. Tsaka, hindi naman natin inakala na may nakatago palang kakaiba dito sa bahay. Di sana sinabi nila kagad. Kundi ba naman sila isa't kalahating tanga rin yung mga yan eh. May halo ng inis na sabi ni Arnold. Kung kunin na lang kaya natin yung bato? Suwestyon ni Mario. Kunin? Baliw ka ba? Hindi mo alam kung gaano karami yung nakita kong mga aswang. Tumayo si Daniel at dahil sa kaba ay napainom siya ng maraming tubig. Umalis na lang tayo rito. Mamayang gabi, aalis na tayo. Wika naman ni Arnold. Umalma kagad si Daniel sa bagay na yon. Iniisip pa lamang niya na may iwan ng Barrio San Roque sa magulong sitwasyon. Nakokonsensya na siya at nakakaramdam ng awa. Anong iwan? Tayong naglagay sa kanila sa ganitong sitwasyon tapos hayaan na lang natin silang mamatay? Naiinis na sabi ni Daniel. Ba't kasi naniniwala ka kagad sa sinabi ng mga yun eh? Baka mamaya sila lang naman yung mga aswang. Tapos sila rin naman yung aatake. Sabi naman ni Mario na nagawa pang tumawa. Mario, wala kang alam. Kung ayaw mong maniwala na meron pang ibang aswang bukod sa kanila, sumama ka sa akin at ituturo ko sa'yo. Ano? Pangahamon ni Daniel sa kanya. Sus, magsasayang pa ako ng oras dyan. Akala ko ba naniniwala kayo sa mga aswang? Ngayon ako na yung naniniwala eh. Parang bigla kayo nagdududa. Duwag ba kayo? Sa sinabing yon ni Daniel ay uminit ang ulo ni Mario. Ayaw na ayaw kasi nito na sinasabihan siya na duwag. Ako? Duwag? O ikaw yung duwag? Di ba nga may sikreto kang hindi masabi-sabi kay Arnold eh? Sabi ni Mario, sabay tingin kay Arnold. Lumapit si Arnold kay Mario na may pagtatakang reaksyon. Anong sikreto? Tanong ng lalaki. Habang noong mga sandaling yon ay hindi na nakapagsalita pa si Daniel. Nakatingin na lamang siya sa dalawa at pinagpapawisan ng dahil sa kaba. Nagsisisi na siya na inudyukan niya pa si Mario para magalit. Nakalimutan niya na ito nga pala ang nakakaalam ng kanyang tinatagong sikreto. Daniel, ano yung sinasabi ni Mario? Pag-uulit ni Arnold. Tila nahimasmasa na si Mario noon. Kaso huli na ang lahat dahil pinasok na ng kuryosidad ang utak ni Arnold. Ano? Magsalita kayo! Mario! Sabihin mo! Galit na ang lalaki ng mga pagkakataong yon. Kaya napilitan na lamang si Mario na ipagtapat ang kanyang nalalaman. Hindi na niya pinansin ang makailang ulit na pagsenya sa kanya ni Daniel. Si Daniel kasi, si Daniel yung kabit ng asawa mo, Arnold. Oo, siya. Kaya nga hindi yan nasaktan nung lokohin siya ng asawa niya eh. Kasi nagloloko rin naman yung Daniel na yan. Sa'yo, sa asawa niya. At ngayon, kay Milagring. Siraulo yan si Daniel eh. Paliwanag ni Mario. Tumingin ng masama si Arnold kay Daniel. Totoo ba yun, Daniel? Tumango na lamang si Daniel at hiyang-hiyang yumuko. Maya-maya lang ay hindi na napigilan ni Arnold ang kanyang sarili. Nilusob niya kaagad si Daniel at sinapak sa muka. Napakawalang hiya mo! Paano mo nagawa sa akin to? Akala ko ba magkakaibigan tayo rito? Sinuntok pa ulit ni Arnold sa muka si Daniel na dahilan para sumubsob yun sa lamesa. Habang si Mario naman ay nakatingin lang sa gilid. Dapat sa'yo pinapatay! Napakagago mong kaibigan! Pati asawa ko, tinalo mo! Kaya pala okay lang sa'yo na gaguhin ka ng asawa mo eh. Kasi ginagago mo rin pala siya! Tinadyakan pa ni Arnold ang lalaki. Maububo si Daniel sa mga sandaling yon. Nakahawak siya sa kanyang muka. Medyo nahihilo-hilo pa siya dahil sa lakas ng suntok ni Arnold.
Bakit? Hindi mo rin naman mahal si Stella, hindi ba? Kasi yung mahal mo, yung asawa mo, hindi mo siya sasaktan sa pisikal at emosyonal. Walang iya na kung walang iya. Pero kung yun lang ang paraan para iligtas siya sa pananakit mo, hindi ko yung pinagsisisihan. Hindi deserve ni Stella ang lalaking barumbado na katulad mo. Mukha ka lang mabait pero nang bubugbog ka ng asawa. Buwelta naman ni Daniel. Kinagulat ni Mario ang sinabing yun ni Daniel. Hindi inakala ni Mario na magagawa yun ni Arnold sa kanyang asawa. Pre, totoo ba sinabi ni Daniel? Sinasaktan mo si Stella? Tanong ni Mario. Hindi makapagsalita si Arnold. Di nito inaasahan na mababaliktad ni Daniel ang lahat. O ano? Ako lang walang ya dito? Magsalita ka, Arnold! Sabihin mo sa aming dalawa kung paano mo pinahihirapan si Stella. Napailing na lamang si Arnold at nakaramdam din ng hiya. Natigil lang ang kanilang usapan nang marinig nila sa labas ng bahay na maraming tao. Pagsilip ni Mario sa bintana, nakita niya na parang galit na galit ang mga tao sa labas. Alam na yata nila yung nagawa natin. Sabi ni Mario. Pinagkalat ata ng kuya ni Milagring Sabi naman ni Daniel. Kailangan na nating umalis. Sabi ni Mario na nagsimula na rin mabahala. Bahala na kayo sa buhay nyo. Magsama kayong dalawa. Magmula ngayon, tapos na yung pagkakaibigan natin. Sabi ni Daniel na may diin ang tinig. Tarantado ka ba? Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka nagtarantado Pareho nga kayong gago ni Arnold Pero ikaw, ang taas ng ihi mong lintik ka. Bahala ka sa buhay mo. Tutal, si Arnold naman malilibre sa akin pag uwi. Nauna nang umalis ang dalawang lalaki. Dumaan sila sa likuran ng bahay at pinilit na makakyat sa mga halamanan. Naiwang mag-isa si Daniel sa loob ng bahay. Ina nyo, bahala kayo mamatay mamayang gabi. Sabi ni Daniel. Nang makita ni Daniel na nagtatangkang pumasok sa bakuran nila ang mga tao, hindi na siya nagsayang ng oras na umalis doon. Dumaan siya sa likuran at nagtago sa hindi kalayuan. Kitang-kita niya ang mga tao na hinahanap sila sa bahay na yon. Galit na galit. Dahil sa kanila kaya dadami ang mga aswang. Tinulukan nila ang mga aswang. Kaya dapat ay mamatay din sila. Sigaw ng isa sa mga residente. Napailing na lamang si Daniel. Sa mga sandaling yon ay hindi na niya alam ang gagawin. Wala na siyang mapupuntahan. Nadala naman niya ang kanyang pera para may pamasahe siya pauwi. Ang kaso nga lang, hindi na niya alam kung papaano siya makakaalis sa baryong yon. Makalipas ang ilang oras, mas lalong kumabog ang dibdib ni Daniel. Bukod sa banta ng mga aswang, natatakot din siya sa maaaring gawin sa kanya ng mga tao. Lalo pat siya ang pinakanakilala ng mga residente. Tama, kailangan kong puntahan si Milagring. Sabi niya sa kanyang sarili. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa ilog sa kanilang naging tagpuan. Nasa malayo pa lamang siya ay natanaw na kaagad niya ang isang babae. Malakas ang kanyang kutob na si Milagring ang babaeng yon, kaya dali-dali siyang lumapit. Ngunit pagharap ng babae ay hindi pala yun si Milagring. Nakakatakot ang mukha ng babae. Kulubot at mahaba ang dila. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Labas din ang mahahabang pangil nito. Aswang! Sabi na lamang niya. Agad siyang nilundag ng babaeng aswang. Pumaibabaw ang babae sa kanya. Pilit siyang tinatangkang kagatin. Mabuti na lamang ay hawak niya yun sa liig kaya kahit na papaano ay nailalayo niya. Tulong! Sigaw ni Daniel sa pagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Unti-unti na siyang nangalay dahilan para bagyang makalapit ang mukha ng aswang sa kanya. Nagulat na lamang si Daniel nang biglang may humila sa aswang at tumilapon palayo. Pagtingin ni Daniel ay si Milagring pala ang dumating. Nag-aalala ang mukha ng babae na lumapit sa kanya. Dali-dali naman tumakbo ang aswang palayo. Ayos ka lang ba, Daniel? Tanong ng babae. Hahawakan sana ng dalaga si Daniel ngunit umiwas ang binata. Wag mo kong hawakan dahil aswang ka rin. Pasigaw na sabi ng binata. Daniel, patawarin mo ako. Niloko mo ako. Pinagmukha mo akong tanga. Tapos aswang ka rin pala. Maniwala ka, hindi kita niloko. Hindi ko lang sinabi sa iyo dahil takot ako na baka lumayo ka sa akin. Pero totoong lahat ang pinakita at pinaramdam ko sa iyo. Walang halong biro. Mahalaga ka rin sa akin. Sabi ni Milagring. Kung mahalaga ako sa iyo, hindi ka dapat naglihim sa akin. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa iyo.
Kinailangan kong gawin yun dahil yun ang kautusan ng pamilya namin. Sana maintindihan mo. Hindi! Aswang ka rin eh! Kakainin mo rin ako! Napapailing na sabi ni Daniel. Hindi kita sasaktan. Hindi kami katulad nila. Maniwala ka. Dahan-dahang lumapit ang dalaga kay Daniel. Mabuti kaming aswang. Pinaghahanda na namin ang paglusob nila mamaya. Maniwala ka, Daniel. Kung masama kaming aswang, 4 una pa lang, wala na kayong magkakaibigan. Paliwanag pa ng babae. Bumuntong hininga na lamang si Daniel noong mga sandaling yon. Hindi ko na kasi alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko eh. Pasensya ka na ha. Sabi na lamang ni Daniel. Niyakap ni Milagring ang lalaki. Tiningnan niya ito sa mga mata para pakalmahin. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Sumama ka sa akin sa bahay dahil delikado rito sa labas. Lalo pat nagsisimula na sila magparamdam. Saad ni Milagring. Pero baka kainin ako ng Kuya Hector mo eh. Nagagalit yun sa akin eh. Nababahalang sabi ni Daniel. Huwag mo siyang pansinin. Ang malaga payag si Papa. Payag ang tatay mo? Oo, siya mismo ang nagsabi na kunin kayo. Kasi alam namin na pag-iinitan kayo ng mga tao. Teka, nasaan nga pala yung mga kasama mo? Tanong ni Milagring. Huminga na lamang ng malalim si Daniel. Wala na. Iniwan na nila ako. Pero ayos lang. Nandiyan ka naman eh. Sabi ni Daniel at seryosong tumingin sa babae. Naku, manat ka na naman. Tara na, simulan na natin maglakad para makarating na tayo sa... Naudlot ang sasabihin ng dalaga nang maramdaman na may ibang nilalang sa paligid. Oh, bakit? Tanong ni Daniel nang hilahin na siya ng dalaga papunta sa likuran ng malaking bato. May mga aswang. Marami sila. Lulusob na sila. Maganda ka. Pabulong na sabi ni Milagring, naramdamang pagkabahala sa boses. Mga ilang sandali lamang ay nasipat na nila ang 4 na lalaki na normal lang na naglalakad. Sa unang tingin ni Daniel ay mukhang wala namang kakaiba sa 4 na yon. Itsurang tao pa rin ang mga yon maging ang kanilang mga kilos. Ngunit base kay Milagring, ang mga yon ay lehitimong aswang na nag-aanyong tao lamang. Huwag kang gagawa ng ingay. Sabi ng dalaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang nautot si Daniel. Dahilan para lumingon sa kanila ang 4 na aswang. Ano ba naman yung pet mo, Daniel? Hindi ko pa talaga umutot. Ang baho! Sabi ni Milagring. Nahiya si Daniel noong mga sandaling yon. Dahil yun ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nainis ang babae. Magdadailan pa sana si Daniel ngunit napansin nilang papalapit na ang 4 na aswang. Hindi malaman ni Daniel ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon. Naghihintay lamang siya sa kung ano ang gagawin ng babae. Ayan, nalaman na nila na may nagtatago rito. Kapag sinabi kong takbo, takbo kagad ha. Tumango na lamang si Daniel sa sinabi ni Milagring. Inihanda na niya ang sarili. Nang ilang metro na lamang ang layo ng mga lalaki, saka tumayo si Milagring. Takbo! Nagmamadali ring tumayo si Daniel. Kaso mukhang inasawa siya ng kamalasan noong mga oras na yon. Sumabit kasi ang kanyang bag sa ugat ng puno. Dahil sa taranta ay hindi niya matanggal yon. Pagtingin nila sa mga aswang ay papunta na sa direksyon nila. Bumalik si Milagring at malakas niyang hinila ang bag. Nasira ang sukbitan at dali-dali na rin silang tumakbo. Abulin sila! Sabi ng isang aswang. Nagulat na lamang si Daniel nang ipasan siya ni Milagring sa likuran. Ang lakas mo! Babae ka ba talaga? Tanong ni Daniel habang tumatakas sila. Oo, babae ako, pero aswang ako. Sagot na lamang ni Milagring. Hindi pa sila nakakalayo ay nagawa na silang maabutan. Tumalo ng 2 aswang papunta sa harapan nila. Napalibutan na sila ng 4 at wala na silang matatakbuhan. Ibinaba ni Milagring si Daniel at pumorma. Anong gagawin mo? Tanong ng binata. Lalaban, wala na tayong magagawa kundi pumalag. Determinadong sabi ni Milagring. Kakayanin mo ba? 4 yan tapos mag-isa ka lang? Walang mag-isa, Daniel. 2 tayo Nawiwindang si Daniel noong mga sandaling yon. Ang layo ng Milagring na una niyang nakilala. Parang barako na ang nasa harapan niya. Wala nang mainhin na imahin ito.
Hindi na nagsalita pa si Daniel. Kinuha na lamang niya ang maliit na kutsilyo sa bag. Magkatalikuran silang dalawa habang paikot-ikot sa kanila ang apat. Ilang sandali lamang ay umataking na rin ang mga yon. Walang nagawa ang hawak ni Daniel na kutsilyo. Inagaw lang yun sa kanya ng aswang. Nahawakan siya sa braso at muntikan ng makagat sa balikat. Mabuti na lamang ay nasipa yun ni Milagring. Inatake sila ulit ng mga aswang. Ngunit kahit papaano ay nagagawa ni Milagring na palagan yon. Kaso sa mga nakalipas na sandali, nagagalusan na rin ang babae. Wala rin naman kasing silbi si Daniel para makatulong man lang. Umuna ka na nga. Pabulong na sabi ni Milagring. Ha? Anong umuna? Mauna ka nang umalis. Pumunta ka sa bahay at iparating mo ang nangyayari. Sige na. Aalis na sana si Daniel nang biglang dumating na si Hector. Walang habas itong pinagkakalmot ang mga aswang na nakapalibot. Pagtingin nila sa gilid ay naroon naman ang ama ni Milagring na si Felipe. Sinakal niya ang isa at dinurog ang muka. Ang kapal ng mukha mong porma ng kapatid ko. Hindi mo nga siya kayang protektahan. Iiwan mo pa? Isa ka talagang mahinang nilalang. Galit na sabi ni Hector. Napatay nila ang 3 aswang habang isa naman ay nakatakas. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Felipe sa kanyang anak na babae at kay Daniel. Tumango na lamang si Daniel dahil sa hiya. Papa, kumakalat na sila. Kailangan na natin maghanda. Sabi ni Milagring. Pumunta muna kayo sa bahay at nang makapagpahinga. Sabi pa na matanda. Masama ang tingin ni Hector kay Daniel habang naglalakad sila. Nakayuko lamang si Daniel sa takot niya sa lalaki. Sa isip-isip ni Daniel ay parang mangangain ng buhay ang kapatid ni Milagring. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa bahay nila Milagring. Sa bakuran pa lamang ay inabutan na ni Daniel ang kanyang 2 kaibigan. Relax na relax habang naglalaro ng chess. Nauna na namin silang nadaanan kaya dinala na namin sila dito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, umalis na kagad kayo sa bayong ito. Delikado ang buhay ninyo. Sabi pa ni Felipe. Sige, maiwan ko na muna kayo. Kailangan lang namin pag-usapan ng mga plano mamaya. Sabi ni Milagring kay Daniel. Tumango si Daniel. Idinako niya ang kanyang tingin kay Mario at Arnold. Hindi siya pinapansin ng mga yon, kaya minabuti na lamang niyang manahimik. Makalipas lang ang halos 2 oras, lumabas na rin sila Milagring kasama na nito ang lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Si Hector at Milagring ang sasama sa inyo patungo sa terminal. Medyo malayo-layo ito dito. Wala kayong sasakyan dahil lahat ng bumabiyahe ay nagtigil ng pasada. Mag-iingat kayo. Sabi ni Felipe sa kanila, habang si Hector naman ay nakasimangot. Kailangan na nating umalis habang wala pang mga kalabang aswang. Wika naman ni Milagring. Bakit kasi hindi na lang natin hayaang magkandamatay ang mga yan eh? Hindi naman natin obligasyon ang mga yan. Mas kailangan tayo ng mga tao sa baryo. Sino ba yung mga yan? Nagrereklamong sabi ni Hector. Hector, dayo lang sila rito. Isa sa kanila ay apo ng dati nating kaalyado. Kaya kailangan din natin silang iligtas. Sagot naman ni Felipe. Wala nang nagawa ang binatang si Hector. Sinunod na lamang nito ang utos ng ama. Umalis na rin sila ng bahay. Tahimik na ang buong kapaligiran ng mga sandaling yon. May naririnig na silang manakanakang hiyaw sa kagubatan. Pero tinuon na lamang nila ang atensyon sa dinadaan ng kalye. Sasama lang ako sa inyo, pero sakaling may umataking aswang, bahala ka na sa kanila. Wala akong pakialam sa mga taong yan. Sabi ni Hector sa kanyang kapatid na si Milagring. Kabilin-bilinan ni Papa na kailangan makaalis silang ligtas. Hindi pwede yung iniisip mo. Sabi naman ng dalaga. Paano ko ililigtas yung mga tanga na yan? Nilagay nila sa alanganin ng buong baryo. Maraming mapapahamak sa katangahan nila eh. Buwelta pa ni Hector. Hindi na nagustuhan ni Arnold ang kanyang naririnig, kaya napilitan na itong magsalita. Kasalanan nyo rin naman ah. Kung una pa lang, sinabi nyo na sa amin kung ano ang meron sa bahay ng tiyahin ko. Eh di sana walang ganito. Ang kaso, masyado kayong pamisteryoso. Tapos ngayon, may problema, isisisi nyo sa amin. Sabi ni Arnold. Nag-init ang ulo ni Hector sa sinabing yun ng lalaki. Hindi nito matanggap na may punto si Arnold. Tama na yan. Ang malaga ngayon,
kung paano tayo makakaligtas. Kung ayaw mong sumama, ayos lang na umuwi ka na. Mas maganda pang tahimik kesa marinig kang parang bata na nagmamaktol. Sabi naman ni Mario kay Hector, habang si Daniel naman ay tahimik lang. Gago ka ba? Buwelta ni Hector. Lalapitan pa sana nito si Mario, ngunit nakaramdam sila ng ibang presensya. Napatigil sila sa kanilang paglalakad. Ano yun? Tanong ni Daniel. Mga aswang, bobo ka rin eh. Pabulong na sagot ni Hector. Kumilit kayo, dali. Sabi ni Milagring. Huwag niyong sabihin na magtatago lang kayo. Mga wala ba kayong bayag? Anong silbi ng mga hawak niyong itak? Pangiinsulto pa ni Hector sa tatlo. Silbi nitong itak? Para sa'yo kung hindi ka patatahimik. Pabalang na sabi ni Arnold. Tumigil na nga kayo, para kayong mga bata. Saway sa kanila ng dalaga. Maya-maya pa, nakita na nila ang grupo ng mga aswang. Nasa 6 ang mga yon. Normal lang na naglalakad. Nagdikit-dikit ang tatlong magkakaibigan. Ang humarap naman ay ang magkapatid na Milagring at Hector. Nadaan kami! Umalis kayo! Sabi ni Hector sa mga kapwa nila aswang. Nagkatinginan lamang ang mga yon. Bigla na lang tumawa ang mga yon na parang nababaliw. Nainsulto si Hector. Walang pagdadalawang isip itong tumakbo sa kinaroroonan ng 6. Napasubo na rin sa laban sila Daniel nung mga sandaling yon. Pinagtatataga nila ang mga aswang. Walang tinatamaan si Daniel dahil puro lang siya amba. Si Mario at Arnold naman ay nagtamo na rin ng galos dahil sa mga kuko ng aswang. Kitang-kita ni Daniel na lamang naman sila sa laban na yon. Kaya ang ginawa na lamang niya ay hinarangan niya si Milagring. Dito ka lang, akong bahala sa'yo. Sabi niya sa babae, kahit ang totoo, siya ang numero 1 takot. Kunwari ka lang na pinoprotektahan mo yan. Ang totoo, duwag ka lang. Sigaw ni Arnold kay Daniel. Ayos lang, basta hindi ako nang bubugbog ng asawa. Natameme naman si Arnold sa buwelta ng lalaki. Kinaya naman nilang tapatan ng mga aswang na yon. Natalo nila. Ang kaso nga lang, inasugatan din sila dahil sa sagupaan na yon. Maliliit na galos lang yon, ngunit sapat na para pabagalin ang kanilang mga kilos. Kailangan na natin makalis talaga. Baka dumami na sila mamaya. Sabi ni Mario. Naglakad na rin sila paalis sa kaling yon. Pansamantala silang tumigil sa likuran ng sirang sasakyan. Inilabas ni Milagring ang mga benda at talamang gamot. Nilagyan nito ng paunang lunas ang kanilang mga sugat. Salamat sa iyo. Sabi na lamang ni Arnold at Mario. Alam mo, Milagring, mamamatay tayo dahil sa mga yan eh. Hayaan na kasi natin niyang umalis. Bumalik na tayo kay Taytay. Pagmamaktol na naman ni Hector habang ginagamot ang sariling sugat. Kuya, pakiusap. Makisama ka na lang. Nandito ka na rin naman eh. Tanging sabi na lang ng dalaga na siyang nagpatahimik sa lalaki. Buti pa yung magmamaktol may ambag. Yung tahimik lang na feeling matapang, walang ginagawa. Imbis na ambag, puro amba. Parinig ni Arnold. At least, hindi ako nananakit ng asawa. Sabi na naman ni Daniel. Tumayo na rin sila nun at sinuyod ng tingin ng paligid kung may mga kalaban. Nang masiguro na wala, ay pinagpatuloy na nila ang paglalakad. Naging tahimik ang mga sumunod na sandali. Walang nagsasalita kahit sino sa kanila. Nakikiramdam lang sila sa bawat tunog ng kanilang marinig. Nang matanaw na nila ang kalye patungong terminal, ay nabuhayan ng loob ang magkakaibigan. Nagmamadali silang tumakbo papunta doon. Natanaw nila ang maraming ilaw sa baba ng kabundukan. Lakarin nyo na lang pababa. Mas marami ng ilaw at kabahayan dyan. Nandyan din ang terminal. Hindi na umaabot ang mga aswang dyan dahil tattad ng tanim ng bawang ang bungad niyan. Mag-iingat kayo. Maraming salamat at nakilala ko kayo. Lalo ka na, Daniel. Sabi ni Milagring kina Daniel. Maraming ding salamat sa inyo magkapatid. Sabi naman ni Arnold. Ngumisi lang si Hector. Naglakad na si Mario at Arnold. Ngunit hindi man lang gumagalaw si Daniel. Ano? Hindi ka ba sasama? Sarkastikong tanong ni Mario. Hinatid ko lang kayo para makasiguro na makakalis kayo ng ligtas. Huwag kang ang pabida-bida dyan. Sumama ka na. Ang arte mo pa eh. Sabat naman ni Arnold. Hindi. Dito lang ako. Sasama ako kay na Milagring na ayusin ang gulong nagawa natin. Isa pa, mahal ko si Milagring.
Ayaw ko mapahamak siya. Gusto ko siyang protektahan kahit na ganito lang ako. Sige na, umuwi na kayo. May mga pamilyang naghihintay sa inyo. Sabi ni Daniel. Baliw ka ba? May pamilya rin naghihintay sa'yo. Matagal nang wala, Mario. Alam mong itinakwil na ako ng pamilya ko. Kaya sana, hayaan niyo ako magkaroon ng bagong pamilya rito. Kayo, ingatan yung sarili niyo. Arnold, pasensya ka na kung ano man yung naging problema natin. Basta, ingat kayo. Tinapik pa ni Daniel si Mario sa balikat. Hindi na nakapagsalita si Arnold at Mario. Napatalikod na lang si Arnold nung mga sandaling yon para hindi makita ni Daniel ang kanyang luha. Babalik kami dito kapag okay na ang lahat. Sabi ni Arnold na hindi man lang hinarap si Daniel. Naglakad na rin palayo si Arnold at Mario. Napangiti na lamang si Daniel nung mga sandaling yon. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Milagring. Mahal kasi kita. At para patunayan na kaya kitang protektahan, sasamahan kita sa laban. Kayo ng pamilya mo. Sabi ni Daniel at tumingin pa kay Hector. Sus, bida-bida. Sabi na lang ni Hector at nauna nang naglakad. O paano? Tara na? Tanong ni Daniel. Salamat, Daniel. Sagot naman ng dalaga. Samantala, hagulgul naman sa iyak si Mario na makasakay na sila ng bus. Nagtitinginan na sa kanila mga tao ng mga pagkakataong yon. Uy, manahimik ka nga. Saway sa kanya ni Arnold. Pare, baka mapano si Daniel dun. Mga aswang ang kalaban nila, hindi mga tambay sa kanto. Ginusto niya yon, pero alam ko, mabubuhay siya. Sabi ni Arnold, sabay tingin sa labas ng bintana. Kahit may galit si Arnold kay Daniel, alam din naman niya ang mga pagkakamali niya. Kaya sa kabilang banda, hindi niya rin magawang sisihin si Daniel. Pinagdasal na lamang niya na sana'y nasa mabuting kalagayan ang kanyang kaibigan, na sana'y makaligtas siya sa kanyang gagawin. Makalipas ang 1 buwan na hindi kasama si Daniel, naisipan ni Arnold at Mario na dalawin ang lalaki. Umaasa sila sa nakalipas na buwan ay tapos na ang kaguluhan sa baryong yon. Ngunit nang dumating sila doon ay abandonado na ang buong baryo. Wala na rin ang pamilya ni Milagring at hindi na rin matagpuan pa si Daniel. Kahit 1 oras na silang naghahanap. Nanlambot ang dalawa sa kanilang inabutan. Wala na. Hindi na tayo nakaabot. Sabi ni Arnold. Tanga naman kasi itong si Daniel eh. Nagpaiwan pa. Naiyak na sabi ni Mario. Ano? Sinong tanga? Napatingin si Arnold at Mario sa pamilyar na boses na yon. Paglingon nila, ay nakita nila si Daniel na may dalang mga galon. May balbas at bigote na ito. Kaya hindi kaagad nakilala ng dalawa. Daniel? Sambit ni Arnold. Ikaw ba yan? Ang pangit mo na! Sabi ni Mario at agad silang lumapit sa kaibigan. Niyakap nila yon ng maigpit. Anong nangyari? Tanong ni Arnold. Natalo ang mga aswang. Pero sa iba na kami nakatira ni Milagring. Hindi na dito. Tara, sumama kayo sa akin. Para naman mapagandaan ko. Aray! Binatukan siya ni Mario. Alam mo, may kamukha kang artista. Si Daniel. Daniel Bonieta. Inakbayan pa ni Mario ang binata. Tara, inom. Puro ka inom, Arnold. Natatawa na lang na sabi ni Daniel habang naglalakad na sila at magkakaakbay. Wakas,